Mga kaibigan at sa mga mahal po naming mga televiewers, muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect an Evangelical Mission. Umaasa po kami na sa pamamagitan nitong paksa na aming tatalakayin, ay mabibigyan namin kayo ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa Iglesia ni Cristo. Naniniwala po kami na ang pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi na bago sa pandinig ng mga tao. Lalo na nga sa mga may kakilala, kamag-anak o kaibigan na mga miyembro o kaanib sa Iglesia ni Cristo. At kung meron ding mga nakakapanood, nakakapakinig ng mga programa ng Iglesia ni Cristo sa INC TV at sa INC Radio at maging sa social media. Subalit hanggang sa kasalukuyan po ay may mga tao na kulang ang kabatiran o kaya ay walang kabatiran kung ano ang tinatawag na Iglesia ni Cristo. At itinatanong pa nga nila, bakit namin ipinangangaral ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Ano raw ba ang mapapala o mapapakinabang ng tao kung siya ay umanib sa Iglesia ni Cristo? At bakit ang mga tao ay hindi mapigil, patuloy, mabilis ang pagdami nito dahil sa patuloy na pag-anib ng mga tao sa Iglesia ni Cristo? Ipahintulot po ninyo na sa pamamagitan po ng banal na kasulatan ay amin pong isa-isahing sagutin sa inyo ang mga katanungang yan. Simulan po natin ang pag-aaral sa katanungang ito. Ano po ang tinatawag na Iglesia ni Cristo? Babasahin namin sa inyo ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo mismo dito po sa Ebanghelyo alinsunod sa pagkakatala ng Apostol Mateo 16:18. Ganito ang ating maririnig. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pansinin po ninyo mga kaibigan, ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtayo ng kanyang iglesia. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po maraming iglesia ang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Iisa lang ang iglesia na kanyang itinatag. Katunayan, ang sabi niya, aking iglesia. Paano po tinawag ng mga apostol ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo na tinawag niyang aking iglesia? Dito naman po sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 16:16. Magbati ang kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Nais po namin ipapansin sa mga taga-subaybay namin sa mga panauhin na ang nakalagay sa talata na binasa natin, Iglesia ni Cristo. Hindi po ito palagay o kuro-kuro. Ito po nakalagay sa Biblia. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na tinawag niyang aking iglesia, tinawag ng mga apostol, Iglesia ni Cristo. Kaya nasagot yung ating unang katanungan. Ang isa pang itinatanong, bakit patuloy na ipinangangaral ng mga ministro, mga manggagawa sa Iglesia ni Cristo, ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Alamin natin, ano po ba ang layunin? Bakit itinayo ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang iglesia? Ano layunin niya sa pagtatayo ng kanyang iglesia? Babalikan natin yung binasa kanina sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napansin ng ating mga panauhin kung gaano kadakilang biyaya, kung gaano kadakilang kapalaran ang mapabilang sa iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo. Ano po layunin ng ating Panginoon Jesucristo sa pagtatatag niya ng kanyang iglesia? Ang sabi niya, ulitin natin ang binasa natin, itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napansing mabuti yun ng aming mga panauhin.
sa dinami-dami ng iglesyang nakatatag ngayon. Ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo lamang ang pinatutunayan niya ng Panginoon Jesucristo na hindi mapagtatagumpayan ng kamatayan. Kaya napakahalaga po ng tunay na iglesia. Yan po ang aming ipinagdidiinan sa ating pag-aaral ngayon. Mas mahalaga pa ito sa kayamanan, karunungan, kapangyarihan, o iba pang mga bagay na pwedeng matamo ng tao sa buhay na ito, sapagkat kahit nasa tao pa ang lahat ng mga yan. Pero, bilad ng katotohanan, kaya pa rin silang pagtagumpayan ng kamatayan. Baka may nag-react at sinasabi ganito, aba, may kakilala kaming kaalim sa Iglesia ni Cristo pero namatay rin Mga kaibigan, mga panawin, hindi po itinuturo kailanman ng Iglesia ni Cristo na pagka ang tao ay umanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi na mamamatay. Alam yan, ang mga nagbabasa po ng Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo mismo ay nakaranas din ng kamatayan. Ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano at ang mga iba pang kapatid namin sa Iglesia ay pinapagpahinga na rin ng ating Panginoon Diyos na namatay din. Pagkatandaan natin, yan ay itinakda ng Diyos sa lahat. Batay sa nakasulat sa Hebreo 9:27, itinakda ng Diyos sa lahat ang kamatayan. Ngayon, mahalagang alamin natin sa pagtuturo ng Biblia, hindi sa pamamagitan ng ating opinion o kuro-kuro, paano matutupad ang ipinangako ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang iglesia na ito ay hindi pagtatagumpayan ng kamatayan. Pakinggan natin ang sagot. Dito naman sa Ebanghelyo alinsunod sa pagkakatala ng apostol na si Juan, sa 11:25 ganito ang ating maririnig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." Napansin sana ng aming mga panauhin, itong ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Kung gayon ay maaaring makaranas ng kamatayan. Pagkat ang sabi nga kanina, itinakda sa lahat yan pero, mabubuhay na mag-uli. Kailan po mabubuhay na mag-uli? Ikalawang tanong, alin ang dalawang uri ng pagkabuhay? Dito po sa Juan 5:28 hanggang 29, dinggin po ninyo. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Narinig po ninyo ang sabi ng ating binasa, sapagkat darating anyang oras. Yun ay ang araw ng kagantihan. Yun ang araw ng paghuhukom. Igagawad ang pagkabuhay na mag-uli. Sa araw na yon, gaya ng narinig natin, ay may dalawang uri ng pagkabuhay. May bubuhaying mag-uli na magiging mapalad, pero nakalulungkot. Meron namang bubuhayin ding mag-uli, pero sawimpalad. Sino po mabubuhay na mag-uli na mapalad? Yung bubuhayin para pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Samantalang yung mga sawimpalad naman, bubuhayin din, pero parurusahan. Kaya pananaigan sila ng kamatayan. Alamin natin, alin ang parusa na igagawad ng Panginoon Diyos sa mga sawimpalad. Pakinggan natin sa Apokalipsis, dito po sa 20, ang talatay 14, ganito ang ating mapapakinggan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, hindi po ninyo pipiliin na mapabilang o mapahanay sa mga taong pinatutunayan ng Biblia na parurusahan ng Panginoon Diyos doon sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Tiyak na ang gusto natin,
doon tayo mapabilang sa mga taong bibigyan o pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Sino ang pinatutunayan ng banal na kasulatan ng mga taong mapalad sapagkat bibigyan ng buhay na walang hanggan? Pakinggan ninyo sa Juan, sa 3:16. Ganito ang sinasabi ng Apostol Juan, dinggin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang mga taong bibigyan ng buhay na walang hanggan? Abay, ang sabi ng ating binasa, ang sino mang sumampalataya sa anak o sa ating Panginoon Jesucristo, hindi mapapahamak, kundi pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sasabihin ng iba, di tama kami. Sapagkat sinampalatayan na namin ang ating Panginoon Jesucristo. Tinanggap namin siya bilang aming personal Savior at tagapagligtas. Kaya kami ay kinikilala niyang mga mananampalataya niya. Mga kaibigan, yun ang mahalagang tanong at mahalagang dapat malaman natin ang sagot. Sino kaya ang itinuturing ng ating Panginoon Jesucristo na tunay na sumasampalataya sa Kanya? Kasi, ang daling sabihin, tinanggap ang Panginoon Jesucristo, sumasampalataya na sa Kanya. Madaling sabihin yun eh. Sabi nga, it is easier said than done. Pero, sa ating Panginoon Jesucristo, basta lang ba sumasampalataya? Tunay na ang sumasampalataya sa Kanya? Ito po sagot niya. Dito sa Juan 10:26, dito natin basahin sa isang salin na The Living Bible, iniliwat na sa ating wika. Pakinggan natin. Ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Nasagot yung tanong natin. Lahat ba nang nagpapakilala ng sumasampalataya, nagsasabing sumasampalataya, tunay nang sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo? Ba hindi po. Sapagkat ang sabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Sapagkat hindi ang wika kayo kabilang o bahagi ng aking kawan. Sa makatwid, mga kaibigan, mga panauhin namin, ang itinuturing ng ating Panginoon Jesucristo ng mga taong tunay na sumasampalataya sa Kanya, bahagi o kabilang sa Kanyang kawan. Kaya mahalaga na ang tao maunawaan ito, sampalatayanan ito. Bakit po? Bakit magtatamo ng buhay na walang hanggan ang mga kabilang o bahagi ng kawan ng ating Panginoon Jesucristo? Ikalawang tanong, paano makararating ang tao doon sa kawan? Pakinggan ninyo sa Juan 17:9. Ito naman ay mula sa Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na rin sa ating wika, ganito ang inyong mapapakinggan. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga mahal naming mga panauhin, sana napansin natin kung bakit magtatamo ng buhay na walang hanggan ng mga nasa kawan. Sapagkat ipinangako ng tagapagligtas ang pagliligtas sa mga nasa loob ng kawan. Kaya gusto po ng taong maligtas, dapat pumasok sa kawan. Ang iba kasi, gusto ang Panginoon Jesucristo, gusto ring maligtas, pero ayon naman sa paraang itinuturo ni Kristo para maligtas. Kung hindi po natin paniniwalaan, kung hindi natin susundin ang itinuturong ito ng ating Panginoon Jesucristo, sinong ating paniniwalaan para tayo maligtas? Pahayag mismo ng tagapagligtas. Ipinangako ng tagapagligtas ang kanyang pagliligtas sa nasa loob ng kawan. Hindi po sa lahat ng tao na kahit yung nasa labas ay maliligtas, hindi po. Kaya alin ang kawan na dapat pasukan ng tao sapagkat naroon ng mga taong tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo.
Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala dito po sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, 20:28, dito po sa sali ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa pagtuturo ng Apostol Pablo, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang katumbas po ng sinabi ng ating Panginoon Kristo na sino man na pumasok sa loob ng kawan, ang katumbas, sino man na pumasok o umanib maging kabilang sa Iglesia ni Kristo. Ito po dahilan kung bakit ang Iglesia ni Kristo ay amin pong ipinangangaral. Kung bakit saan man panig ng mundo makarating ang Iglesia ni Kristo, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, katulong ang mga ministro at mga manggagawa, ang pangunahin po na ipinalalagan at ipinangangaral sa tao, gusto ng taong maligtas, hindi maiwasan at hindi dapat iwasan na maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kayong tanong po kanina na, anong mapapala ng tao? Pagka siya ay umanib sa Iglesia ni Kristo, anong kanilang mapapakinabang? Abay, napakadakilang biyaya po. Pagka ang tao po ay kabilang sa Iglesia ni Kristo, una, kabilang siya sa mga natubos. Ang natubos, batay sa Biblia, ay ang mga napatawad sa kanilang kasalanan, at higit sa lahat, magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. O di, natupad yung pangako ng ating Panginoon Kristo na ang mga taong kabilang sa kanyang iglesia, hindi pananaigan, hindi pagtatagumpayan ng kamatayan. At doon naman sa tanong na, bakit ang mga tao ay patuloy na umaanib sa Iglesia ni Kristo? Ngayon, ang Iglesia ni Kristo po ay nakatalatag na sa iba't ibang panig ng mundo, sa 6 na kontinente ng mundo. Kabilang ang iba't ibang lahi ng mga tao, nasyonalidad, rasa, at patuloy pang nadaragdagan at napakabilis ng paglago nito. Ang sagot, sapagkat nauunawaan nila ang utos ng ating Panginoon Kristo na dapat pumasok ang tao sa kanyang iglesia. Yun ang kanilang sinunod. Kami po, bakit kami Iglesia ni Kristo? Inunawa namin ang utos ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, at yun ang aming sinunod. Kaya hindi po katakataka na patuloy po ang pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang totoo, hindi lang mga karaniwang kaanib galing sa ibang relihiyon, maging yung kanilang mga former pastors, iba't ibang mga tagapangaral ng mga relihiyon ay naaakit na umanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat bunga ng kanilang malalim na pagsisiyasat sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan po sa Iglesia ni Kristo mula roon. Niloob ng Diyos na sila'y makaunawa, kaya nakabuo sila ng matatag na pasya. Naiwan ng kanilang dating relihiyon, ang kanilang dating paniniwala, at ngayon ay masisiglang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sana mga kaibigan, mga panauhin naming, huwag sana tayo matulad doon sa iba na, opo, nakapakinig, hindi naman inunawa, kaya hindi nasunod. Yung iba naman ay, oo nga, nakarinig, nakaunawa na, pero ayaw din namang sundin yung kanilang naunawaan. Pero baka sabihin po ng mga nakikinig sa amin ngayon, ay hindi kami katulad ho ng mga ganon. Sapagkat kami ho ay nakinig, naunawaan po namin ang pagtuturo ng Biblia, at yun po gusto naming sundin. Yun ang isang tamang pasya. Yun ang isang matalinong pasya na mabubuo ninyo at magagawa sa pagkakataong ito. Kaya lang ang tanong, kailan? Kailan natin dapat harapin na sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo para sa ating ikaliligtas? Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa Hebreo, sa 3:15. Ganito ang pagtuturo sa atin ng Apostol Pablo. Tulad ng sinabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig,
Huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso tulad ng kayo'y maghimagsik. Ang tanong natin kanina, kailan ang tamang panahon para harapin ng tao ang may kinalaman sa kanyang ikaliligtas? Sabi ng Biblia, ngayon. Kailan yung ngayon? Ngayon na narinig natin ang kanyang tinig. Hindi literal na tinig ng Diyos ang ating narinig, pero narinig natin ang utos ng Diyos, ang kanyang aral na nakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Apostol Pablo, huwag anya ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Mga kaibigan, narinig po natin ngayon ang itinuturo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Makabuo sana tayo ng isang matalinong pagpapasya. Ngayon tayo gumawa ng isang aksyon para natin gawin ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo upang sa ganon ay pakinabangan natin ang dakilang layunin ng ating Panginoon Kristo sa pagtatatag niya ng kanyang Iglesia. Ang hangad po namin, magkasama-sama tayo na magtamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Hangad po namin ang aming tinalaki at ipinaglingkod sa inyo, mga kaibigan, ay nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.